Cellphone dito na kulay pink. Kay Jerry Baha ba ito? Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Ombudsman Justice Sam Martires, alas 8:07. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdamin Bayan. Naku, Friday pa lang ngayon. Thank God it's a Friday. O yung mga taga Bureau of Customs, Apo Commissioner Bienvenido Rubio, ha? Abay, tinataasan kayo ng kilay ni Senator Chis Escudero, ha? Ba't nga naman daw walang nakakasama habigan ng mga rice smugglers, hoarders? Ayan. Hanggang sa ngayon, sa bakit tama nga naman si Senator Quezon, mahabigan. Abay, sabi ng Customs, hindi rin pwedeng kumpiskahin, ipamigay ka agad yung mga tunay-tunaladang bigas sa Mr. President. Dahil pinagpapaliwanag pa raw yung mga may-ari, ha? Ng within 15 days ayan, na magpakita ng papeles. Kilala pala nila Sino magpapaliwanag kung hindi nila kilala itong mga smugglers, mga hoarders ng bigas? Kaya talaga sa BOC, pati presidente binobola po ninyo, ha? Ba't naman ganyan? Ayaw ng Pangulong Marcos ng ganyan. Apo Commissioner Bienvenido Rubio, ha? Nako, Justice Sam, dami nating isa ngayong araw ng Biyernes, ha? Abay, may gibaan pala sa Department of Health ngayon. Ang lulupit na mga banata ng mga top officials dyan. Aba, may bago na mga lumilitaw na presidential advisor, ha? Abay, kinakausap para maging secretary ng Department of Finance. Bah, dami. Pero eto po, mahabigan, ingat-ingat, ha? Dyan sa volcanic smog. Nako, paano magkakape dyan sa katunying sitong si Justice Martires at Justice Francis Hardelesa sa sa katunyings kung may volcanic smog dyan sa Tagaytay, ha? Pwede raw bukas daw ang katunying, sabi ni katunying, ha? Dahil ang sarado daw yung alfresco. Indoor pwede, ayan. Pero ingat-ingat po, mahabigan, ha? Bakit hindi nag-suspend ng classes ang Taguig at Makati, ha? Yung mag-BFF, Mayor Lani at Mayor Abi, ha? Ang Pasay at San Juan, Muntinlupa, ayan, Parañaque, Las Piñas, nagsuspendan ng classes. Kasi po mahabigan ni yung mga dumadaan sa sa Skyway, abay, kung makita yung mahabigan talaga yung smog talaga, ha? Baka alam nyo, fog yan, pwedeng lang hapin. Pero alam po yung mahabigan ni kanina, natanta dyan sa may Skyway. Alam po yung mahabigan ni Justice Hardelesa, sir? Abay, kung makikita mo sa paligid, sa ibaba, parang yung bang katatapos ng putukan ng mga rebentador, firecrackers ng New Year nung araw. Ganun po, mahabigan, ang smog na nakikita po natin, mahabigan, dito sa may dako ng Makati, Muntinlupa, Maynila. Grabe, mahabigan, kaya ingat-ingat po tayo, ha? Marami nang nagkakasakit ng mga bata at mga matatanda sa Batangas.
Odin Amado Valdez, ha, bawal muna mag-golf sa ano, ha, sa diyan sa Tagaytay Midlands, ha, Tagaytay Highlands. Abay, kung Roy Loyola, sarado ba ang ano ngayon? Ang golf course ng Southwoods. Pero sabi ni Mayor Joy Peñano, abay kahit na may ismag daw, ha? Volcanic ismag dyan sa Cavite, Batangas. Pwede raw mag-golf. Basta mag-hire ng umbrella girl. Mga adik sa golf. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma at welcome sa ating programang Damdaming Bayan. At siyempre po mga misis, ayan Secretary Rex Gatchalian. Abay, pakyawin nyo na ang mga sardinas dahil ang mga manufacturers ng sardinas humihirit ng 3 pesos na increase sa presyo ng kanilang mga bilihin. Pero dito muna tayo mahabigan sa, ayan, babalikan natin ang issue dyan sa Tagaytay. Grabe, ha? Dami na nagkakasakit, inuubo yung may mga hika dyan. Abay, dito muna tayo mahabigan sa isang napakaseryosong usapin. Ito po ay ang may kinalaman pa rin sa West Philippine Sea at ang latest ay yung pong pagsira mahabigan dun sa Coral Reef. Diyan po sa may bahagi ng West Philippine Sea. Saan nga ba ito? Sa Ayungin Shoal ba yan? Sa may Scarborough Reef? Ayan. Anyway, mahabigan, ang tanong po dito mahabigan, ano ang dapat na gawin ng ating pamahalaan dito sa, ayan, bukod sa pambubuli, pangaharang sa ating yung mga resupply mission na sa Ayungin. Yung latest po mahabig yung pagsira doon sa Coral Reef dyan sa West Philippine Sea na itinatanggi naman ng China. Dapat daw ang alisin dyan yung barko nating BRP Sierra Madre, ha? Pero nasa ating linya po mahabigan si dating Solicitor General Supreme Court Justice Francis Hardelesa. Alam po niyo mahabigan si Justice Hardelesa nasa Solgen pa panahon pa ng dating Pangulong Pinoy. Nonoy Aquino ito na yung mga matinding lumalaban po mahabigan para ipagtanggol nating karapatan. Ang tanong dito ngayon mahabigan sa latest na issue ng Coral Reef. Abay, anong tawag nila? Environmental degradation. Abay, ano ang dapat gawin ng gobyerno? Saan po tayo magsusumbong? Saan tayo magrereklamo? Nasa ating linya mahabigan na Supreme Court Justice Francis Hardelesa. Justice Francis Hardelesa, sir. Your Honor, sir. Magandang umaga po sa inyo, Justice. Magandang umaga, Deo at si Sister L. Magandang umaga po. Ayan, good morning po, Justice. Although na hindi po yata maganda umaga natin dahil abot na sa Metro Manila ang volcanic smog. Ingat po kayo, ha? Lalo yung pag-golf. Baka mamaya mapunta kayo ng Tagaytay Highlands o kaya Midlands, ha? Bawal mo na mag-golf. Anyway, Justice Hardelesa, sir. Ayan, ito pong bagong issue sa West Philippine Sea. Itong pagsira dun sa mga coral reef. Sabi nga po ninyo ito ay isang environmental degradation. So ano po ang dapat nating gawin? Ano ang dapat gawin ng gobyerno? Justice Hardelesa, sir. Ang nagagalak ako na kahapon ay dyaryo na ang Secretary of ang DOJ, Secretary natin, ay gusto niyang isulong ang bagong kaso. At alinsunod din dito ay may sinabi din si Solicitor General Minardo Guevara na pinag-aaralan na nila ang pagsulong ng bagong kaso. So ngayong umaga may paliwanag po kung ano ang basihan, kung ano ang bagong kaso at bakit maigi na ang mga hinaing natin idulog sa bagong kaso at maari kung saan natin kaya ito maidala. Subalit, ang mamumuno talaga sa pag-aaral nito ang Office of the Solicitor General. Ayan. Bakit po dapat ang Solgen, Justice Hardelesa, sir? Okay.
Ba't hindi po tayo kumain ng mga... ang Solgen, alin sa batas natin. Sila ang mamumuno sa lahat ng kaso. Ang kaso dito man sa Pilipinas o sa abroad. Kaya lang, ang nangyari noong 2013 ay nagpasya ang Pangulo at saka kami na rin mga alagad ni Pangulong Aquino na kasi kauna-unahang panahon yon na nagdulog tayo ng kaso. Wala pa tayong karanasan. Opo. So kumuha tayo ng mga dayuhan, Amerikano at saka mga English na barristers, mag-abogado. So balik nandun din kami. Pero medyo malaki ang bayad. Kaya ngayon, ang mungkahi ko, ang Office of the Solicitor General at ngayon ay paninindigan ko at paninindigan din si Solgen Guevara, kayang-kaya ng Filipino lawyers. Naipagtanggol natin. Pero ang tanong dito, Justice Sardelesa, sir, saan po tayo dapat magreklamo sa International Tribunal, United Nations, sa ITLOS o UNCLOS? Alin po ba ang proper venue, Justice Sardelesa, sir? Ngayon, without preempting ang mga pag-aaral ni Solgen Guevara at ng task force ng OSG, ang palagay ko, ang environmental degradation, ang mga reklamo natin sa Iroquois Reef, sa Pang-Reef, ay idudulog sa United Nations Tribunal pa rin. Pero ang pagtataboy ng China ng mga resupply mission natin, hindi na maaaring ibalik sa tribunal. Maari pag-aaralan pero baka ito ay maisulong natin sa RTC diyan sa Palawan o sa kung saan may jurisdiction. Kung sa Palawan pupunta ba ang mga Chinese para sagutin po ang mga complaints natin, Justice Sardelesa, sir? may paliwanag ko. Okay, opo. Ang 'di ba, Tadeo at Sister Emmy, meron tayong pinanalo noong 2016. Opo. Okay. Kaya ko sinasabi na ang mas maigi ay gumawa na lang tayo ng kumbaga part 2. Bakit po? Sapagkat ang award na nakuha natin sa 2016 ay tatlong mahalaga. No? Una ay sinabi na ang ginawa ng China sa mga pag-harvest ng mga isda at sa mga corals ay bawal. Sinabi na ng tribunal yon. Kaya lang, ang kaso na yon dinulog natin ng 2013. Kaya ang ebidensya natin ay as of 2013, 2014. Ganun lang. Pero malakas ang finding na sabi sa paragraph 992 ng desisyon. Opo. Sa Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal, at saka may importante, other features in the sea. Bawal lahat ang ginawa ng China. So, nandun na ang desisyon. Ganun na. Ngayon, hindi kami humingi ng danyos. Ngayon, matanong mo nyo ngayon, bakit hindi tayo humingi ng danyos noon? Bakit nga po ba? Sapagkat itong kaso na dinulog natin ng 2013 ang tinatawag na case of first impression. Okay. Wala pang nakapagdulog ng kaso nito. So nag-aalangan talaga malaking debate kung kaso tayo. Now, meron kaming nakuha na isang dalubhasa, no? Si Professor Risman ng Yale Law School, Amerikano. Wow. Ang kanyang advice, sabi niya, in writing, kung dumulog tayo ng kaso, binigyan tayo ng taning na ang chance natin na mananalo ay 50-50. Ibig sabihin, even. Alanganin. Maaring manalo, maaring matalo. Bakit? Bakit po? Sapagkat
ang kinakasuhan natin ay China. Isang napakalakas na Naku. Superpower. country. So, Mm-mm. bukod sa mga legal na mga usapin, legal na mga grounds natin, nagsabi sa atin si Professor Risman na huwag kayong bahala kung there is an even chance that the tribunal will throw out our case. Kasi they may not say na we will throw it out because China is powerful, but napakaraming rason. Ngayon, sinabi naman nung dalubhasa natin na kung makaraos tayo, no, sa 50-50 sa issue ng jurisdiction, tataas ang ating pag-asa sa 80% kasi malakas ang on the merits, ang tawag on the merit. And then ang nangyari nga, as it turned out, nanalo tayo sa jurisdiction, so nalampasan natin yung issue ng 50-50 nga, nanalo tayo. Kaya given that background, hindi mo naman masabi na bakit hindi tayo humingi ng danyos because we were not even sure Oo nga po. kung mananalo tayo. But ngayon, ang sinasabi ko, pwede lang humingi ng danyos. Sa tansya nyo, magkano hingi natin danyo sa China? Okay. Ang danyos ay sabihin ko kaagad, wag naman tayo do not ask for the moon. Ibig sabihin, wag naman ang external debt natin, pababayan natin sa China. Yun ang explanation ko pag ako nagsasalita. Ngayon, ang danyos ay ibig sabihin, meron kang sa law, sa lokal, at kahit sa international, ang kailangan ng danyos merong actual damage. Okay. Ibig sabihin ng actual damage, kunwari, ang nasirang coral natin. Ay, ang corals natin sa West Ano ang Philippine Sea. danyos nun? Ngayon, ang coral sa, for example, sa Sabina Shoal o sa Iroquois Shoal, ay nasa 180 miles no, from Palawan. So, ano naman ang danyos natin? So, kailangan magkaroon tayo ng prueba kung anong danyos. Now, I am sure, sigurado ako na makakaprove tayo ng danyos na kung ang mga isda natin ay walang walang shelter, di mamamatay ang isda. Ngayon, ang ginagawa ng China, ang ibang coral binibenta. So yun ay may element. Now, ang coral ay mamamatay mga so many years bago ma-replace. Opo. At saka may damage sa environment. So, kailangan ng dalubhasa na mag-prove yun. So, yun ang tawag na actual. Tapos, ang mas malaki dyan, ang tinatawag natin, Kadeo, na exemplary damage. Exemplary damage. Exemplary. Wala So, yung exemplary, ibig sabihin, para hindi uulit. Parang pag ikaw ay may isang nagawa na masahol, ang huwes ay pwedeng maghatol. Sometimes ang tawag yan treble damages. Kunwari sa antitrust, treble para matuto, exemplary, para bigyan ng leksyon. Bigyan ng leksyon. Okay. Ngayon, yan ay pag-aralan. So, ang balik ako doon sa panalo natin is time-bound. Kasi ang ebidensya natin doon is as of 2014 at saka konti lang ang lugar. Ngayon, kung magkaso tayo ulit, pwedeng isama ang degradation sa Iroquois Shoal at saka Sabina Shoal. Pero ang sabi ko doon, kailangan ang Office of the Solicitor General ay mabigyan ng datos ngayon pa lang. Para pag-aralan at kasama na nila mag-aral itong mga taga-UP. Hindi pwedeng ang mga taga-UP ay mag-aral. Sila lang. Tapos pagbalik nila, sabihin ng mga abogado kulang. Ibig sabihin teamwork yan eh. Opo. Now, ang isa pang mahalaga, Deo. Yes, sir. Ang mga Pilipino natin na mga scientifico sa UP, Marine Sciences, napakagaling. Kaya lang, pag dumulog tayo sa International Tribunal, o kahit na sa tribunal,
may diskarte ang mga abogado na kung maaari, kumuha ka ng testigo na hindi kalahi natin. Kapagkat is common sense na kung ang complainant ay Pilipino, ang bansa natin, ang testigo natin ay Pilipino din, baka sabihin ng juez, baka lutong Macau. Self-serving. And I am exaggerating it, but yun ang prinsipyo. Kaya sa kaso na ito na pinanalo natin, ang tribunal, for example, doon sa mga ginawa ng China noon, yung mga pagharang nila sa vessels natin. Ayan, resupply kumuha mission. sila ng sarili nilang dalubhasa. Sarili nilang dalubhasa. Ang prinisenta natin na isang Amerikanong profesor, ex-Coast Guard na Navy. Kumuha ng Asian, I think Bangladeshi, na expert din ang tribunal. Kaya mahalaga na magkatuwang ang Office of the Solicitor General, katuwang ang UP. Of course, kailangan i-presenta ang study, pero kailangan may eksperto tayo na hindi Pilipino. Now, may gastos ng konti dyan. Hindi mo na malibre. Okay. Hindi mo malibre yan. Opo. Pero Kaya kailangan ngayon pa lang may datos na ang Office of the Solicitor General. Kasi ang nabasa ko sa dyaryo ngayon, sabi ng Professor Rodriguez, magpunta sila sa Iroquois. Sabi na, it will take them 3 weeks. Inigastos yun. Alam niyo naman, walang pera ang UP. Walang pera ang Solicitor General. Paano mapunta doon? May escort pa. So, kailangan ngayon na may mandato na, hindi ko sinasabi na mag-file ka agad. But saan kukuha ang mga kapwa natin Pilipino? Kaya nang hirap na hirap kami noon, Tadeo. Nung nag-file ng kaso, nag-scramble pa kami. Nung binigay niya ng utos ng Pangulong Aquino, scramble kami, papatawag sa Navy. Kasi ulitin mo, ngayon for example, 4 ang 5 na resupply mission na ginugulo ng China. Pag walang abogado na nagtuturo sa Coast Guard kung anong sabihin, uulit ka kasi anong nangyari. Lahat ng mga footage ng DCRH tipunin mo. Ganon. Pero ang bottom line na Justice Hardilesa, sir, ayan, yung venue pa rin po kasi nanalo na tayo sa Hague, sa International Tribunal. Hindi naman kinikilala ng China. Ayan, pagkatapos magpupunta tayo sa UNCLOS, United Nations on the Convention of the Law of the Sea. Ayan, sabi naman ng mga ilang lawyer sa Justice Hardilesa, sir, exercise in futility ang dumulog tayo sa United Nations, sa UNCLOS dahil una, ang China ay member po ng Security Council ng United Nations. Once na mag-veto po ang China, kahit na may resolution ang United Nations, mababali, wala. Saan po tayo magsusumbong? Saan po tayo magreklamo, Justice Hardilesa, sir? Kaya tama ka, Deo. Ako ay tutol sa pagdulog natin ng anuman sa United Nations. Opo. Kasi walang mangyayari sa United Nations. Matatalo, malaki pa ang risk natin na matatalo tayo sa butuhan. Opo. Kasi malakas ang China dyan sa United Nations. Kaya ang mungkahi ko ay dumulog ng bagong kaso sa environmental degradation sa the same tribunal na saan tayo nanalo. Sa The Hague. tawag yan Special Tribunal under the UNCLOS. Iba po yung ITLOS International Tribunal. Ayun, ang ITLOS naman Opo. ay ang seat niyan sa Germany. Pinag-aralan din namin yan. Ang problema ng ITLOS, Opo. you have to go 15 members ang ITLOS, 15. Ang special tribunal sa UNCLOS 5 lang. Ayun, at that time na dinulog natin ang kaso, basta pinag-aralan namin ng miyembro ng ITLOS, medyo delikado tayo. Ganun ba? Kasi ano ba ito? Delikado sa ITLOS. Ala rin tayong panalo sa United Nations. Bakit mas malaki ang chances natin sa special tribunal? Kasi 5 lang. 5 lang. At sinong... Ang sa ITLOS, Deo,
Opo. 15, alam mo na kung sino ang membro. Alam mo ngayon sino ang membro. Sino po ang mga Ang miyembro? sa Special Tribunal 5, ang mangyayari yan, we will nominate one. Mhm. China will nominate the second one. If they do not participate, it will be the president of ICLOS that will nominate the rest. Mm. So mas malaki ang chance mo na at least masigurado mo na may isa ka ng minungkahi doon. Now, it doesn't mean na ang minungkahi mo will vote for you. Pero sa mga abogado, medyo medyo. Ayan. Ngayon, ang nagsasabi din na bakit tayo dudulog ulit, hindi naman tayo makakuha ng danyos. Ngayon, remember, Tadeo, itong nangyari sa heirs of Sulu. Opo, ay Sultanate ng Diba? Sulu sa Sabah, Malaysia issue. Dumulog sila ng kaso sa International Tribunal. Hindi sa law of the sea. Dumulog sila International Tribunal. Tumingil sila ng renta for the Sulu from Malaysia. Okay? And then I think ang nangyari, hindi binaliwala ng Malaysia, na-default sila sa kaso na yon. Now, ano ang ibig sabihin? There is such a thing as Anong comparison dyan? enforcement of foreign judgment. Okay. Ang kalimbawa niyon, for example, mayroong Pilipina nag-asawa sa Japan, hindi nagkaayos, after so many years, nag-divorce sa Japan. May final na divorce na doon. Gusto ng Pilipina na umuwi na sa Pilipinas, na divorce na siya. She is not required to go home sa Pilipinas and then mag-file ulit ng kaso. Kasi kung mag-file ka ulit, uulit ka, gagastos ka, and then hindi mo na makuha ang jurisdiction sa asawang hapon. So, may tawag na enforcement of foreign judgment. Ibig sabihin, pag panalo ka na sa isang lugar, you can go to another country and enforce. Bigyan visa na lang, hindi na uulitin. Yan ang minumungkahi ko na pwede natin gawin. Okay, so sinasabi ng Justice... Yes sir, please. Go ahead. Itong busot ngayon sa Ayungin Shoal, kasi sabi ko, hindi ang busot sa Ayungin Shoal, hindi na natin pwedeng ibalik sa tribunal na nanalo tayo. Kasi ang decision doon, panalo na tayo there is a military exception. Kaya ko sinasabi na baka tayo ay mag-file sa RTC. Pero the environmental degradation, pag-file tayo ng bagong kaso sa UNCLOS, pag-file tayo ng bagong kaso, I think China will not agree, will not face us again. Tingnan mo ang nangyari sa kaso natin na pinanalo natin. Kahit na nag-ayaw ng China, we won a case. Kaya lang wala tayong hiningi na danyos. Now, kung may pruweba tayo, for example, sa Binasyon, ma-prove ng UP Law, ng UP Center, Marine Service, na may damage na, for example, $1 million. Plus, kunwari, may exemplary para maulit, hindi na maulit. May danyos, gawin mo ng $5 million. Kung mananalo tayo in 3 years, pwede natin ito ma-enforce sa isang bansa na may mga assets ang China. Ngayon, ang mungkahi, huwag natin i-enforce dito sa Pilipinas. Kasi magugulo eh. Enforce natin, for example, sa New York. Doon naman maglabanan. Pero ang labanan doon ay maiksi na lang. Ang depensa ng China, we were not given due process. But if we have a valid victory sa isang tribunal, I think malaki ang pagkakataon na baka manalo tayo. Ito ba yung sa New York ba? Ito ba yung sinasabi yung Special Court Justice Hardelesa, sir? Yes, it's called, ang mangyari niya na Tadeo, kung mananalo tayo kunwari, bumalik tayo sa special tribunal ng UNCLOS, no? Pag mananalo na tayo, hindi natin ma-enforce against China. We will file a case in the ordinary courts of New York. Ayan. To file to enforce the judgment. Pwede ba nga pagsamasamahin yung kaso katulad nung pambubuli sa atin na hinaharang yung resupply mission natin sa Ayungin Justice at yung pag-claim ng damages
against sa China? Palagay ko, Deo, pero subject to the studies of the OSG, hindi Okay. pwedeng isama ang environmental kasi ang desisyon noong 2016 sinabi na kasi sa 2016 nireklamo na natin yan, Deo, ang paghaharas ng mga resupply vessels natin, nireklamo na natin yan. Pero sinabi ng tribunal, wala kaming jurisdiction diyan kasi they categorize the actions of China against the supply vessels as military. Mm. So, exception yan, may exception sa UNCLOS. So, saan Kasi po- ang UNCLOS is law of the sea lang, ang paggamit sa sea. Ngayon, ang UNCLOS mayroong provision na ang UNCLOS ay tratado tayo at China at saka 150 other countries kasama diyan. Pero pwede kang magtawag nila opt-out. Sabi mo, exempted ang military. So kung military ang operation, hindi kasama sa jurisdiction ng UNCLOS. Hindi sinabi ng tribunal na wala tayong cause of action. Sinabi lang wala kaming jurisdiction sa mga ginagawa na kunwari, yung pag-criss-cross nila sa mga resupply vessels. Kasi bullying. nireklamo na natin yan. Saan po tayo nagreklamo, Justice? Noong 2013 suit, nireklamo na natin yan, Deo. Ang pag-criss-cross nila. Sa UNCLOS. Kaya lang, sinabi ng tribunal, ay military ang ship ng China. Ang tawag doon ay military exception. So ang operation na yon ay militar outside the jurisdiction. Ngayon, sinasabi ko, sino ang may jurisdiction ngayon yan? Baka, Sino? ang may jurisdiction yan ang Pilipinas. Ang RTC sa Palawan, ang malapit sa Ayungin. Kasi ang Ayungin is within our 200 miles. Ngayon, kung dumulog tayo ng kaso against China in Palawan, in our RTC, ganun di ba nangyayari? Now, we serve the summons sa embassy, o ayaw nila. Hindi, we ang tawag, para sa TV ba, yung may punta na sheriff doon, sabi, you are served. Di ba? Nakita mo sa TV. Opo. You are served. Oo. Tapos, sige lang ang jurisdiction natin. Now, that means that the Filipino court has to be careful na hindi naman ang ebidensya natin ay matatag. Katulad din ng nangyari noong 2016, Deo. Kahit wala ang China, kahit wala sila, napakahirap ng katayuan ng mga abogado natin kasi doble ang effort mo. Hindi just because wala ang China, then sige ka lang ng sige, no? Presenta ka ng presenta. Ang tribunal ay ginawa lahat ng mga sinasabi ng China at saka madaya ang China noon, Deo. Kahit hindi sila nag-participate sa proceedings, nag-file sila ng kasulatan sa embassy ng Netherlands. Hindi sila nag-submit sa jurisdiction ng tribunal, pero nag-file sila ng memorandum. So, doble ang trabaho natin kasi ang memorandum na final nila outside the court, binibigyan pa rin ng basihan ng just to prove kasi ang under the UNCLOS kailangan ang tribunal kahit wala ang other party has to make sure that the facts are correct. Meron ng patakaran. Sige po, abangan po natin, Justice, kung ano po ang final decision ng ating Pangulong Marcos kung saan po tayo magfa-file ng case, Justice. Thank you and good morning, Justice Ardilesa, sir. Maraming salamat, Justice. Good morning. Ingat po kayo. Maraming salamat, Teo. Thank you very much, sir. Mahabigan, former Solicitor General, retired Supreme Court Associate Justice Francis Ardilesa. Daming bayan. Naku, wala pa tayong laban sa Itlos, UNCLOS. Ayan. So, sa Palawan RTC na lang. Chief Justice Alex Jesmundo, ha? Sino ba ang mga judges natin sa Palawan RTC? Pwede ba ipatawag yung Pwede ba i-summon yung
ambassador ng China sa Pilipinas para dumalo sa hearing dyan kung dyan isasampa ang kaso ng bullying, pang-bubuli sa atin ng China. Damdamin Bayan. Sandali lamang, Val Gonzales, kumusta na ang Tagaytay? Ay, good morning, most merciful Mayor Bambol Tolentino, ha? Abay, ano ang advisory natin sa ating mahabayan dyan sa Tagaytay? Naku, paano yan? Weekend. Baka mamaya wala na magpunta ang mga kababayan natin dyan sa Tagaytay na magpalamig dahil nga sa volcanic smog. Dito na tayo mga misis. Ayan, sa good news naman. Mabuti pa, magkape muna tayo, ha? Ayan. Pero sabi ni Katunying, pwede rin magkape-kape sa loob ng Katunying sa Tagaytay. Ayan. Tanaw pa rin ang Taal Lake. Kaya lang puro smog naman. Baka wala hindi natin makita ang Taal Volcano. Pero may twin pack na ang Jim's 3+1 Coffee Mix. Ito ay may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. Ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix Twin Pack ay may spirulina na mayaman sa protina at minerals. Kaya naman napakasarap magkape. Lalo kung kapeling mo ang mahal mo sa buhay. O di ba? Ano pang hinihintay po ninyo? Mag Jim's 3+1 Coffee Mix ka na. Jim's 3+1 Coffee Mix Twin Pack, tulong para may plus ka sa life. Damdamin Bayan. Oras sa Chief Justice Alexander Jesmundo, alas 8:42. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Number 1. Ni Oscar. Kasi akala ko kagabi, Friday na. Hindi pa ganun pala. Oo. Thursday pa lang pala kahapon. Pero good morning muna na, Kai. Good morning. Batiin natin ang mga taga Batangas sa Cavite na apektado Ay, ng oo. volcanic smog. Nakatakot, ha? Abay, Mayor Bambol, abay, Kuyang Musulsibul, sir, ha? Abay, mamigay ka ng pwede ka bang mamigay ng ng face mask sa lahat ng mga pupunta ng Tagaytay nitong weekend? Kasi diba laki importante yan. Pag nalanghap mo yung vaga, masama sa health. Abay, isang linggo na pala. Sabi na interview ni Val Gonzales kanina na nararanasan nila itong volcanic smog. Kaya may mga dinadala na sa ospital, chine-check up, although hindi naman confine mga bata, mga matatanda, at yung may mga sakit sa hika. Ingat, kapag may ingat. hika, lakay, yan, sobrang ay, sinabi risky. mo. Kasi pwede kang atakayin, konting ay, langhap mo totoo lang. yan. At saka yung katulad mong sensitive ang skin, ayan, nakasira sa Sensitive skin yan. skin ko. Oo. Mga ngati, ayan, nagkakaroon ng allergy, ha? Wala. Saka makatiyan na kay konti. Ay, totoo yan, ha? Pero sandali lamang, ano ang latest Val? Makapal pa ba ang smog, volcanic smog dyan sa may Batangas, sa Cavite? Mamaya, ha? Makausap natin yung mga opisyal dyan kung ano ang advisor. Okay, Department of Health, ha? Naku, Department of Health. Magulo nga pala sa Department of Health. Sandali lamang at babalikan natin yung issue ng Department of Health. Batiin ko lang muna si Irene C. Murados, yung lady oo, screening nakay. officer, Sister L. Ilumunok ng dollar. Sino ba abogado nito? Galing-galing naman ang abogado nito, ha? Ang tagal-tagal hindi nagsalita. Ngayon may abogado na eh. Huwag mo aminin na nilunok mo yung dollar, ha? Oo. Sabi mo tsokolate, ha? Ang pagkain ng tsokolate, dahan-dahan yan, ninanamnam mo yan. Nakay. Oo. Kung kakain ako ng chocolate, nakakalkalin ko din naman yung bibig ko. Diyos me, huwag na lang. At saka yung kakain ka ng tsokolate, hindi yung hirap kang isalaksak sa lalamunan mo yung tsokolate, di ba? Uy, ganun ba? Grabe naman. Tsokolate, isinasalaksak sa lalamunan, hirap na hirap lunukin. Puti, naka-fold. Abay, Kita-kita sa CCTV. Oo, buti man lang sana kung tsokolate ni Governor Helen Tan ng Quezon Ng yan. Quezon. Alam mo lang kayo ito, para siyang Mr. na nahuli ni Mrs. Na? Kitang-kita na tumatanggi pa. Alam niyo po, hindi ko po ako mahilig makichismis.
Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Makalmat. Kung wala si Deo Makalma, kulang ang almusal ko. Eto na, Justice Sam Martires. Alam mo ba, Sister El, na may ano ngayon? Banatan. Saan? Meron ngayong gibaan dyan sa Department of Health. Yes, malupit ang away-away ngayon ng mga hindi ordinaryong empleyado ng Department of Health, ha? Kaya ang mga doktor sa Department of Health ngayon, abay, grabe ang mga marites, marikon. Oh my gosh, na parang nagmamasid sa away ng kanilang mga opisyal. Yes. Apo Presidente Bongeta Marcos, ano ba itong mga cabinet members po ninyo, ha? war na sila. Oo. War na ng mga... Yes. Alam nyo ba na may dalawang grupo pala ngayon sa Department of Health? Oo, may faction. Yes. Ang nagbabanggaan. Gibaan to the max, sabi nga na ating bubit. At dito ay pinababantayan ng isang top official ang isang official din. Ayan. Bakit naman pinababantayan? Alam mo kung bakit pinababantayan ng top official ng Department of Health? Ang isa ring official na under niya, siyempre. Under niya, Ayan. syempre, kasi top official siya. Ayan. Sabihin na natin secretary at saka undersecretary. Wala namang ibang magiging top official. Kundi secretary at saka undersecretary, ha? Alam mo ba na pinababantay ni secretary si undersecretary, ha? Ang tanong, the who ite Ayan. na undersecretary. Ilan ba ang USEC nila? Oo nga, ilan ba USEC ng DOH, ha? Para mga DSWD? Kasi di ba lang kayo manisan sa isang department nila may USEC nila. Pero ayon na sa ating bubit Sister El, Justice Sam Martires, ha? Alam niyo ba na pinababantayan ni SEC, si USEC, at ang kanyang grupo dahil sila daw ang sumisira sa kanya. Yes. Mga chika-chika, mga marimarites na ayon na paninira. sa ating mga marites at mga marikon dyan sa Department of Justice. Verde daw ngayon ni Attorney Chinchin Lin, ayan, at si Yusek Randy Escolango ng Department of Human Settlements and Urban Development. Happy birthday, Attorney Chin. Ayan, jumla kwaila. Ayan. Binabati nga ni Kuyang Ador Arevalo at siyempre, ha, mga brethren sa Manila Travel Square and Compass Club. At happy birthday din kay advance happy birthday kay Senator Agimat, ha? Senator Panday. Ayan, Senator Bong Revilla, happy birthday. Laban tayo dyan. Sabi ni Try sa Lunes pa raw. Ayan, ganun ba? Ayan, may pachibog sa Lunes. Ayan, magkita-kita na lang daw sa Okada. Okada ba, Suleir? Ayan, happy birthday din, Ana Clarissa Kling Bacani. Oy, nanonood sa atin, nasa Singapore. Hi, Kling, happy birthday. Binabati ka ni Consial Mara ng Antipolo. At happy birthday din kay Lieutenant Colonel Romel de Mesa ng GIC Class 66. Binabati ng kanilang class president Colonel Joseph Dator. At Kuyang Rene Escurel. Escurel. Happy birthday, Kuyang Rene Escurel. At Attorney Chinchin. Sabi ni Kuyang Colonel Ador Arevalo, alam ba tayong emperador dyan? At ayon na sa ating bubit, Sister El. Bago ko pa makalimutan, babatiin ko lang din ito ng happy birthday. Sino? Mukhang magpapabarik ito. Batanggenya ang aking sister-in-law. Hindi ka sila apektado ng volcanic smog. Mukhang hindi naman lakay dahil sila ay nandyan sa may area ng Rosario, Batangas. Happy birthday sa aking sister-in-law, Ate Vanessa. Happy birthday, ate. God bless. At ayon na sa ating bubit Justice Sam, itong banatan ng mga opisyal dyan sa Department of Health, Mr. President Apo Lucas Bersamin. Siguro Apo Lucas, ha? Abay, ikaw ang mag-mediate dyan.
Parang ginawa mo kay Mayor Abid sa Mayor Lani ng Makati at Taguig. Ano lang kay kailangan pang ipatawag sa opisina? Dahil itong away-away na ito ng dalawa opisyal dyan sa ilang opisyal sa DOH, nakarating na rin sa Commission on Appointments. Aba, Ano ba naku, naman ano ba yan? naman? Naku, hindi ba nakakaya na nag-aaway-away sila? Mga doktor pa man din, ha? Oo. Pero ayon na sa ating bubit, kung medyo malilimutin na kayo mga misis sa dami ng problema, mga misis, ha? Aba, yung paborito nating sardinas, mga kuyang Narding Fagaragan, ha? Maraming salamat sa librong pinadala mo sa akin na manong Narding Fagaragan, ha? Maganda, binigyan mo ko ng idea, ha? At ayon na sa ating bubit, kung patong-patong na inyong mga problema, at hirap mag-memorize at mag-consent sa pag-aaral ating mga anak, mga misis, o yung mga barristers dyan, ha, ng Sigma Rho, ha, Upsilon, Aquila Legis, Tau Lambda Kappa Fraternity, ha, ano nga ba yung frat ni Pangulong Digong? Lex Talionis. Ayan. Abay, huwag tiisin ng pagiging malilimutin. Mag-Memo Plus Gold. Ang Memo Plus Gold is ang herbal supplement gawa sa 100% pure and natural Bacopa monnieri. At napagtibay na sa clinical studies, sabi ni Professor Boy Benessa, ito ay talagang nakatulong para mapagbuti ating memorya at concentration. At nakatulong din sa pagbawas ng stress para laging focus at mentally alert. Ano man ating gawain, trabaho o kaya pag-aaral. Sabi nga ni Attorney Cam, Cherry Adami Molina, ang kanyang sikreto sa pagpasabar ay Memo Plus Gold. Para always sharp, mabilis mag-isip. Mag-Memo Plus Gold araw-araw, Mr. Cesar Lee. Mr. Michael is my guy. Mabibili po yan sa Mercury Drug at available din online sa Shopee at Lazada. Memo Plus Gold, lamang ang brainy good. Daming Bayan. Oras, Sister L. It's 8:58. Ano ang away sa ng mga top officials ng DOH? Abay, pati mga members ng Upsilon Sigma Pi Fraternity, abay, nadadawit. Ala? Anong kinalaman ng mga Upsilonians dyan, ha? Flash Report. Flash Report! Unahin natin ni Sister L ang flash report sa Negros. Nako, may 6 na NPA patay naman sa engkwentro kontra militar dyan sa Negros. Magbabalita si RH46 Rex Cantong. Rex? Yes, Sister Elaine Sardelio, kinonfirma ni Brigadier General Joey Escanillas, commander ng Trio 2nd Infantry Brigade ng Philippine Army, na 6 na mga miyembro ng umano'y New People's Army o NPA ang namatay sa nangyaring bakbakan kagabi sa Sitio Lubib, Barangay Tabugon, lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental. Ayon kay Escanillas, ang mga namatay na wala pang kumpletong pangalan ay sina alias Bravo Peter, squad leader ng nasabing grupo, at ang asawa nitong si alias Tiane at alias Kuring Rico, isang medical corps ng nasabing grupo, alias Ricoy na isang vice squad leader, squad 3 ng nasabing grupo, alias Brendo, Senate vice squad leader ng nasabing grupo, at ang isa pang babae na hindi pa o wala pang identity hanggang ngayon, Sir Dio at Sister Elaine. Dagdag pa ni Escanillas, pumunta sa lugar ang mga miyembro ng 47th Infantry Battalion ng Philippine Army nang dahil sa report na mayroong armadong grupo sa nasabing lugar. Sakay ng motorsiklo ang mga umano'y NPA, kung saan namataan ito ng militar, at doon nagka-inkwentro ang 6 na miyembro ng rebelde at tropa ng militar. Na-recover din sa inkwento ang 4 na kalibre ng 45 na barel, isang granada, isang kalibre 38 na pistola, medical paraphernalia, electronic equipment sa personal na mga belonging sa Timapa. Ang grupo ng NPA na mga miyembro ng Platoon 3 ng Southwest Front ng CTP NPA mula sa
lugar Sortillo at Sister Elaine. Mula sa Akson Radyo Bacolod, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Rex Cantong mula sa Negros. Flash Report. Flash Report! Ito isa pang flash report, Sister L. Dahil yung pulis daw na nakapatay sa binatilyo dyan sa Rizal, pinadidismiss na ng PNP Internal Affairs Service. Pinadidismiss pa lang, di pa ba dinismiss? RH5 Val Gonzales, Val. Di ba nakulong na yan, Val? Val Gonzales. Nawala si Val. Si Edwin. Eto naman dahil ako. Flash Report. Flash Report! Nasunog lakay, nasunog ang Pure Gold. Diyan sa may Balintawak, nakatutok dyan, RH23, Edwin Duque. Edwin. Usually, wala na yung apoy ditong restaurant dito. Ito yung mag-inasal na kanina. Teka, restaurant o yung Pure Gold? Restaurant ito, Mayor, no? Hindi ang Pure Gold. Dahil maraming napatangbo rito dahil ang pagkakarinig ay tinutupok. So, hindi na tupok itong Pure Gold. Asan yan? Asan yung restaurant? Yung restaurant ba katabi? Wala yung mga manager dito, tayong mga beer bar. Teka. Wala na, Mayor. Asan yung restaurant? Sa loob ng Pure Gold? Katabi ng Pure Gold? O Akala ko Pure Gold. Yung sabi nung unang nakausap natin, yung chief niya, kung saan lumalabas yung usok, doon na umapoy. Kaya nakita yung apoy ang kantas kanina. At agad na mga napula. So, kaya usok na lang, no? Yung apoy at binabantay ito ngayon ng Bureau of Protection na puro na itong southbound ng isa. Kaya medyo na traffic jam. Pero may amoy-amoy na lang kunti yung epekto ng apoy kanina sa loob. Pero, so, naagapan ka agad, Edwin? Naagapan. Ayun. Pero may usok pa rin, inahanap. Kung sa galing yung usok dahil medyo kumalat sa loob ng Pure Gold. Pero wala nang apoy. Okay. Wala nang apoy at usok. So, wala namang napakaraming daming fire truck agad sumugod dyan eh. Siyempre, Pure Gold yata yan. Baka nandyan yung mga bati ni Fire Marshal Paul Pili, ha? Bati mga fire volunteers, baka mamaya, kung ano naman mga nadidekwat dyan, ha? Kaya pati sinabi ng mga pulis yun at ang Bureau of Protection, nakatambay rito sa palibutan sa loob. Hindi makapasok iba, na lalo na yung mga volunteer na... Alam mo Edwin, dyan tayo, di natin malaman kung natutuwa o hindi, ha? Dahil pagka commercial establishments, ang bibilis. Ayan, pero pagka dyan lang sa tabi-tabi... Bagal na lakay. Mahigpit na yun, hindi ka pa sa makapasok rito. Yung mga liti mong mga fireman, no? Nag-appear may protection, yung mga volunteer hindi nakapasok. Dahil bantay sarado ito. Okay. Kasi kami, nasunog din itong purpasan dito sa Balintawak. Dahil akala nila nakakunik dito. Pero malayo-malayo at wala ng paramba. So, nasunog dahil itong magdasal. Ito yung titubulan ng apoy na umusok, pumalog sa loob. Pero ngayon ay wala na, Mayor. Okay, maraming salamat, Edwin. Yan ang Mayor. Maraming dito sa Balintawak sa Quezon City. Ako pa rin siya Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Flash Report. Flash Report! Ba't ba ganun tuwing sunog? Naalala ko si Fire Marshal Paul Pili, ha? Kaya lang off mic ka, ayan. Yung best friend mo, lakay. Best friend mo yun. Yung mga nagloot na Pasay firemen dito sa Star City, ha? Kayo yung may magandang pinagsamahan. Ang sweet ng pinagsamahan. Pati mga hotdog pinagnanakaw. Mga laptop, mga computer, pati alkansya, hindi pinatawad. Grabe naman, pinatawad yung alkansya, no, lakay. Marami kasi dito nag-alkansya. Pati safety bolt na accounting natin, tinangkapang buhatin, kaya lang nabigatan. Hindi kinaya. Niangat lang na nagalaw lang pero hindi nakalabas ng pintuan. Imposible namang inusog yun ng apoy. Yeah. Ay, naka talaga. Although hindi naman natin nilalahat pero sinasabi na ayan. May mga ilang mga salbahe diyan at yung ibang salbahe diyan minsan yung mga cheap. Yun yung problema, lakay. Pagkatapos sunog, entrega dito. Ayan, di ba? Flash Report. Flash
Report! Basta kayong mga online na selling ni Fire Marshal Paul Pili ng mga alahas. Buhay pa ba, Lakay? Ewan ko lang kung nasa alam ko Navy eh. Ayan. Ewan ko lang nandyan pa siya. Ha? Mga relo. Ayan. Mga painting. May painting pa siya. Taray naman. Mga sino kani-kaninong mga painting yun, Lakay? Yan ang di natin alam Kasi kung... diba usually kapag yung mga enthusiast talaga into that, bumibili talaga sila, Lakay, kahit gaano kamahal. Sinabi mo, nasa mga kondominium, mga nagtatago ng mga ano dyan. Ha? Ayan. You name it. Siguro may And mga... Fire Marshal Paul Pili has it. Have it. Has it. Flash Report! Flash Report! Pulis na nakapatay sa Binatilyo sa Rizal, pinadidismiss na ng PNP Internal Affairs Service. Val Gonzales, please come in. Val. Mayor at Sister L guilty sa mga kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Si Police Corporal Arnold Posabillo. Ito ang lumabas na resulta sa investigasyong isinagawa ng PNP Internal Affairs Service o PNP IAS sa kaso ng pagpatay sa 15 anyos na si John Francis Umpad noong nakalipas na 20 ng Agosto. Patay sa hawak kong memorandum mula sa PNP IAS, dismissal from police service ang hatol laban kay Police Corporal Sabillo. Ayon kay PNP IAS Inspector General Alfigar Triambulo, na-submit na nila sa tanggapan ng Police Regional Office 4A ang inilabas na desisyon. Bukod sa kasong administratibo, nahaharap din sa kasong homicide at frustrated homicide si Sabillo at ang sibilyang na kasamahan nito sa pamamaril sa minor de edad. Patatandang dahil sa insidente, bukod sa pagsibak sa lahat ng personnel ng Police Community Precinct, ay una na ring sinibak sa pwesto ang hepe ng Rodriguez Municipal Police Station na si Police Lieutenant Colonel Ruben Piquero dahil sa command responsibility. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report! Flash Report! Maraming salamat Val Gonzales. Mamaya mag-report ka ulit sa sa paligid ng Bulkang Taal. Dahil ayon na sa ating bubita Justice Sam Martires, alam nyo ba na itong dalawang nagbabanatan opisyal sa Department of Health ay may kanya-kanyang kakampi. Ayan. Yung isang opisyal may kakamping undersecretary. Ayan. At yung isang undersecretary naman may kakamping dati opisyal din na congresswoman ngayon. Kilala ko yan. Kilala ba yan? Obvious ba? Ha? Kasi parang siya lang yung kilala na ganun ba? Na controversial. Kaya lang, sila may mga kaso. Patay tayo dyan. Yung isa, mabigat-bigat ang kaso doon. Ganun ba? Yan ba yung kahapon? Di ba? May hotel naman siya. Ayun na. Kaya lang, baka pambahid lang ng abogado yan. Ayun na sa ating bubita, Sister L, abay, kaya pinababantayan ng top official si Undersecretary dahil sila daw ang naninira sa kanya. Ayan, hanggang sa commission on appointments upang siya ay hindi ma-confirm. Para hindi ma-confirm. Kasi hindi pa sumasalang sa confirmation. Yes. Ala pa yung Land Cruiser dyan, ha? Ayan, na bulletproof, ha? Courtesy of Pharma, ha? Pharma Company, ha? At ayon na sa ating bubita, Sister L, at hindi nagtatapos yan. Abay, nadadawit din ngayon. Hindi naman nadadawit, ha? Abay, may hindi naman daw masyadong nag-alala itong top official ng DOH. Dahil meron siya mga kamping mga kabrads. Brad, ano ba na dyan, Brad, ha? Brad, ayan. Ang kanyang mind. At, ha? At, yan ay, sandali lang, may report daw tayo sa Batangas, ha? Sandali lang mga standby Eric Dastas, ha? Sino nga mayor ang kasama? Sandali lang po, Mayor Fronda ng Balayan, Batangas. Alay, apaktado ba ang mga bagoong natin diyan? Ayan, masarap ang mga bagoong sa Balayan, eh.
At saka yung lechon, may parada mo ng lechon dyan. Ayan. Standby Eric Dastas, sandali lamang Mayor Junior JR Fronda. Sandali lamang at kailangan namin ito, ha? Pambonus at 13-month pay sa Christmas. Take it away, Het. Ora, Sister L. It's 9:16. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. Ilang days before Christmas, Sister L? 94 days. Wow, ang bilis ng panahon. Sabi ni Director Bacolcol ng Feebox, baka daw abot pa ng December itong Yung volcanic smog na yan. Yung fog na yan, nakalungkot, ha? Ano may enjoy lang kaya, no? Tsaka lately lang, ano lang natin ng paggamit ng face mask, Oo di nga, ba? ayan. Si Mayor JR Frondaban nakabili na ng maraming face mask, Erica Dastas, na ipamigay sa kanya mga constituents, ha? Pero good morning muna kay Congressman Carol Sagani Sarate, ha? Abay, sabi niya, yung bang top DOH official, ayaw ba na makonfirm nung dati official din ng DOH na nasa Congress ngayon? Kaya may ganon? Kaya may hanash? Sandali lamang, sitwasyon muna sa Balayan, Batangas. Ha? Abay, Kuyang Aman na Tosino, abay, Noble Hill Kiambao. Baubo daw ng ubo. Plasi, ha? Yung mga Ayan. taga-Malvar daw, sabi ni Inuubo-ubo Sir na. Aman Tosino, Naku, Diyos ko, inuubo ha? raw sila doon. Mag-face mask po kayo, tsaka isarado ang mga bintana, ha? Erica Dastas, ano ang latest dyan sa may Balayan na Batangas? Apektado ang produksyon ng bagoong. At baka wala ng parada na lechon dyan. Eric, please come in. Good morning, Mayor Deo, Sister L, at wala nang bumibili ngayon ng bagoong sa mga tindahan at Bakit? natatakot ng lumabas yung ating mga kababayan. Dahil yung makapal na usok na nararanasan ngayon, partikular nga dito sa may bahagi ng Balayan, Batangas, na Tuwi, Batangas, at itong Nasugbo. At ito ay kahapon na na-monitor natin, ay halos ay napakakapal nga nung mga usok sa Hindi mo nakita yung dulo nitong video mo, oh. Oo, makapal. At yung aking mga kamag-anakan po dyan sa Batangas ay talaga pong sabi po nila sa akin ay na wala nang pag nagsusuot dati sila ng hindi na sila nagsusuot dati ng face mask. Subalit ngayon, kailangan nilang magsuot ulit ng face mask sa kadahilanan na ang usok o yung kakaiba yung amoy na nararanasan nila at maging po yung masakit sa mata na nararanasan. Kaya hihingi din po tayo ng additional na update ngayon sa Balayan, Batangas kung saan ay kausap natin din Mayor Deo, si Mayor JR Fronda, na kung saan ay dinala kahapon yung ibang pasyente o maging yung mga kababayan natin na nakaranas ng paghirap ng hinga doon sa ilang lugar o barangay sa lalawigan po ng Batangas. Good morning po, Mayor. Live po tayo sa... Magandang umaga po. Magandang umaga po, Boss Eric. Opo. Magandang umaga po naman, Mayor. At kandi po sa kabinet natin si Mayor Deo at Sister L. Yung pong mga kababayan po natin ngayon, Mayor, ay ano po yung sitwasyon dito po sa inyo pong munisipalidad? So kahapon po nung napansin natin na kumakalat na yung smog, yung volcanic gas, ay agad ay kinansila na natin ang klase nung alas 2 ng hapon at pinauwi ng mga estudyante. At gayon din, ngayong araw nito, wala na rin klase mga estudyante natin at ayon nga sa ating mga eksperto, ay delikado rin sa pangkalusugan, lalo na sa may mga asthma, itong volcanic smog na napuproduce ng vulkan. Ano? At dito po naman, normal pa rin po naman ang galaw ng tao. Pagamat merong ganitong suliranin, ay alam naman ng mga tao at nakahanda ng isla. At yung pag-wear naman ng mask ay parang naging normal na rin
sa ating mga kababayan. So walang issue sa kanila. At tayo rin sa lokal na gobyerno ay nakahanda. Hindi po lamang sa MAS, yun din sa nagbabadyang bulkan na kung ano mang pwedeng mangyari ay nakahanda po kami kasama po ang aming Disaster Risk Reduction Management Office. Gaano po ba kalayo yung distansya po ninyo doon po sa Taal Volcano po ngayon? Tayo po sa sentro ng ating bayan, sa bayan ng Balayan, is around 25 kilometer po aerial. So, Malapit. Medyo malapit din po, pero gayon pa man ay conforme po ito sa hangin. Ano po, kung mapapansin po natin yan, medyo kalmado po ang panahon. Kaya po at meron ding amihan, nagsisimula na rin ang amihan, kaya siguro bumaba dito yung smog. At ito po ay siguro mga 5 days na namin na napapansin na nagkakamero ng parang fog. Actually, hindi po siya uso, hindi po siya fog. Ito po yung smog. With chemical reaction na pinuproduce ng vulkan, yung pong sulfur dioxide, pagka po, delikado rin po ito sa mga halaman. Napansin po ng ating mga farmers na medyo parang may natutuyo doon sa kanilang mga rice fields. This past few days, may mga report din po sa atin. So, hindi po lamang kalusugan ng bawat tao. Gayon din po, ang ating mga high value crops at ang ating mga pananim ay delikado rin dito. At alam naman natin na marami po tayong pinagdaanan, tok ng bulkan, pandemya, ay ito po ay isa po rin sa ating haharapin. Pag kanina nga narinig ko sa pag-uusap ay ito ay baka magtagal pa. At siyempre hindi po naman natin na isasarado ang bulkan hanggat siya po ay sumisingaw, ay ito po ay mangyayari. At gayon din, kinakailangan din po siguro ng mas malawak na pagtingin, pag-monitor doon sa paglabas ng mga gas yan sa ating Taal Volcano. At alam po naman natin na itong ating tinitirahan ay sa paligid po nito ay may mga inactive na volcano din. At nagulat nga kami sa mabilis na pagkalat nitong sinasabing smog. Mayor of Ronda, sir, si Deo Macalma po at Sister L. Diyan ba sa Balayan na Mayor of Ronda ay yung bang smog, yung volcanic smog ay amoy asupre po ba? Naamoy niyo po ba yung talaga na sulfur dioxide ba yan? Ayan, yung asupre. Ramdam niyo ba? Actually, amoy niyo ba? Yung mga nakaraang araw po, meron pong time na may naamoy. Actually, hindi po lamang amoy asupre ang pinapaliwanag sa siyensya. Kung minsan po, amoy nabubulok na itlog po ang naaamoy ng ibang tao. Amoy hindi po lamang yan, ganun po ang paliwanag nila. At dito po sa amin, na-experience po namin yan a few days ago, mga 4 days ago, o 5 days ago po. So, bukod sa asupre, parang amoy ng nabubulok na tao, katawan ng tao? Itlog po. Itlog lakay. Hindi tao. Itlog pala. Ang lalim nun lakay. Parang bugok na itlog, Mayor, ganon. Parang ganon po. Masangsang nga. Teka muna, Mayor, dyan sa Balayan, may mga nagkakasikip na po ba dyan? As of 10 p.m. yesterday, 4 po ang nadala sa ospital, isa po sa ating rural health unit. Yung 4 po ay mga estudyante na 11 to 14 years old. At yung isa po naman ay nagpunta sa ating doktora, kay Dr. Liza Chua, at nagpatingin isang 44 years old na babae. So, ako po ay nagpapasalamat din at sila po lamang ang nakaramdam ng ganitong pakiramdam na medyo nagsisikip ang paningin. Nagsisikip ang paghinga. Paghinga, sorry. Mayor Fronda, sir, of course, ito nga po, mayroon mga ilan ng mga residente dyan na naapektuhan itong volcanic smog. Ano yung mga pasilidad po ba natin, katulad yan, sa pagdating sa health, tayo po ba ay nakahanda naman na? And of course, baka po hindi naman natin wini-wish or hinihingi, pero pag naglumala po ang sitwasyon, ano na po yung mga safety measures at paghahanda po ng iyong lokal na pamahalaan? Okay, so sa safety measures po naman, nakahanda po naman tayo at tayo po naman ay regularly nag-upgrade ng tinatawag na Climate Disaster Risk Assessment.
Alam po naman natin ng estado ng ating bayan. Sa paghahanda po nito, syempre, laging paalala sa ating mga kababayan na kinakailangan doon sila sa mga ligtas na lugar na sinasabi nga ay sa loob ng tahanan. At alam po naman natin na ating mga evacuation centers mostly ay open din. Ano? At ito pong smog na ito, kung napansin ko ngayon, unlike kahapon na medyo dark grayish siya, napapunta pa lang siya dito. Ngayon, medyo mas lighter na ang kulay niya, pero scattered na siya all over the place. Wow. Oo. So, wala po naman yata gadget para paalisin po natin ito. Siguro kailangan natin ng pinakamalaking electric fan sa buong mundo para i-push out ang mga gas na pumupunta Mayor, dito sa atin. dalhin natin yung windmill galing Ilocos na kayo. Pwede po. Anyway, so Mayor Frondasel, so ano po ang yung babala, paalala sa ating mga kababayan niya sa Batangas, lalo na sa Balayan? Okay po, maraming salamat po at sa atin pong mga kababayan, Batanggenyo, lalo sa mga kababayan natin sa paligid ng Taal Volcano, ay lagi po tayong maging handa sa anumang adversity na pwede pong dumating at sa panahon na darating. At kinakailangan din po syempre yung ating mga lokal na gobyerno, yung ating provincial government, yung bureaucracy tinatawag ay kailangan patibayan po natin. Kasi mas marami po tayong mga eksperto, mga empleyado ng gobyerno, yung mga namumuno po sa bawat departamento, especially yung pong Provincial Disaster Risk Management Office, yung pong mga local Disaster Risk Management Office ng bawat bayan. Opo. Sila po ay well-equipped naman at sila po naman ay mga nakapag-aral. At ang kinakailangan po sa mga ganitong cases, ay sila po ay nakakapag-desisyon ng tama upang i-implementa nila ang lahat ng mga kinakailangang i-implementa para mapangalagaan po ang kalusugan nitong ating mga kababayan. Dahil iba po ito, hindi po kagaya ng alikabok na pag sinarado mo ang bintana, pwedeng hindi pumasok. Ito po ay sumasama po sa hangin. May amoy pa. May amoy po sa ibang parte ng lalawigan. Ito po naman sa amin, hindi po naman masyado. Okay. Maraming salamat, Mayor Frondasel. Ayan, good morning at ingat po kayo. Maraming salamat po. Magandang yan. At, maraming salamat po, Mayor. Okay, maraming salamat, Eric. Opo, ayan po ay patuloy po tayo na magmo-monitor sa mga ibang kaganapan, partikular po doon sa pinakamalapit na barangay o munisipalidad sa bahagi ng Taal Volcano na Sister Ella. At maya-maya ay tayo ay kukuha pa ng ibang detalye sa mga ibang munisipalidad dyan sa paligid ng Taal Volcano. Mula pa rin sa lalawigan ng Batangas, para sa kauna-una sa Pilipinas, Disha Reyes, ito si Eric Dastas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Eric Dastas, Mayor J.R. Fronda. Naku, baka magkaroon ng shortage naman ng face mask dyan, ha? Ayan, magbilihan na ng face mask. Aling Felicidad Matira, ha? Ang volcanic smog abot gadi yan sa Batangas City, Paano yung mga, naku, si Mayor Seni Mendoza, Malu, ha? Abay, nasa paligid lang sila na ng Taal Volcano, ha? Abay, yung mga taga Lemery, ano ba yung mga Taal, Laurel, diyan nga sa marami na nagkakasakit dyan sa may mataas na punong kahoy. Sa Batangas, kina Mayor J. Ilagan Garjola. Ayan. Yung mga nagkakasakit na, oo. Mag-face mask na lang po tayo every time na lalabas. Kahit sabihin mo nga, parang wala na, di ba? Naku, Mislet, ang Pangulong Marcos, pagsuotin mo ng face mask, nandyan pala sa Cavite, Damdamin Bayan. Sandali lamang at ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nasa General Trias sa Cavite. Abay, abot yan ang smog, ha? Ngayon para sa inaugurasyon na isang pabrika. Anong pabrika yan, Miss Let? RS14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Let it be me. Ayan, Let. Sino itong si Frederick Go? Ba't nababanggit na candidate din sa pagiging
Department of Finance Secretary. Ayaw ba talaga ni Congressman Ralph Recto, ha? Inayawan, gusto mag-senador talaga. Let, please come in. Asan si Let Naputo lang linya ni Miss Let Lakay. Lotto King, ha? At ayon na sa ating bubita, Sister L, naku, di ba lalo mababaon sa utang itong si Dennis Uy? Uutang na naman daw ng $3.9 billion. Ano ba yun? Para sa expansion ng kanyang isang kumpanya. Hala, nakapahid Hindi na ba? pala kay binenta na nga yung iba niyang assets Ayan nga, na-acquire niya. Tapos ngayon, mangungutang na naman. Ano ba naman to si ano? Narito si standby Nicolo Lopez. Andiyan si Let Narciso, please come in. Miss Wala Let. pa daw, Lakay. Wala pa. Ang bagal ng daliri nitong si Lotto King. Oo Mabilis nga. lang sa Ano ba- Lotto ano ito ba yan, ha. Kuya Greg? Mabilis lang sa tagay ng MP Light ito At ayon na sa ating bubit, abay, good morning sa mga magbabrad ng Upsilon Sigma Phi Fraternity. Yan ba yung nadadama? Yes. Ayon na sa ating bubit, bagamat matindi daw ang paninira ni Undersecretary at kakampi niyang isang congresswoman. Grabe naman yung paninira. Ayan, para hindi ma-confirm sa Commission on Appointments itong top official ng Department of Health. Medyo chill-chill lang. Dahil andyan naman ang mga Brads. Brad, ha? Abay, alam mo ba kung sino ang mga malulupit na Brad Lakay? nito Sino na yung mga malulupit? inaasa niya nga tutulong sa kanya, ha? Oo, na hindi siya papabayaan. Yung isa ay maririnig mo bukas sa executive session. Sino doon? Ang dami nila. Ang dami kaya nila. Isa-isahin ko lang ang upo dito. Ayan, sino ba ang Upsilon doon? Upsilon yan, ha? Kilala lang pa. Aba, ang isang Upsilon dyan teka muna, sumessage niya set. Okay, Het, take it away. Champion, gawang peerless na 60 years ng Bayan. Likan natin ang report mula kay Let Narciso. Ang Pangulong Marcos nasa General Trias sa Cavite sa inaugurasyon ng isang factory. Abay, sa may mga hika dyan, asthma, ayan. Mag-face mask kayo, ha? Yung may mga sakit na asthma. Asthma wife, ayan. Ano ba yan? Lakay, minsan mo ano ka, busina. Ganun ba? Sorry. RH14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, pinagsilayaan na nga ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang world-class site ng Unilever Philippines dito sa General Trias. Unilever. Ang bagong planta ng beauty and well-being and personal care ang magiging pagawa ng kumpanya ng kanilang beauty and hygiene products gaya ng shampoo, conditioners, deodorants at face creams. Matatandaan sa nakaraang biyahe sa Brussels, Belgium, kung saan dumalo ang Pangulo sa EU-ASEAN Commemorative Summit. Nakapulong nito ang mga opisyal ng Unilever sa pangunguna ni Matt Close, ang presidente ng Global Business Group. Nag-commit ang kumpanya ng 4.7 billion pesos na investment. Itinuturing ng Unilever ang Pilipinas bilang isa sa mahalagang lokasyon ng kanilang negosyo. Sa katunayan, higit 70% ng kabuang manufacturing nito ay nasa Pilipinas at nag-export sa kanilang mga produkto sa iba't ibang bansa. Tingnan natin ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos. Such an important facility such as this has been put up still here in the Philippines. I'm sure it will help to encourage other groups to come in and do the same. I also express my admiration for your commitment to expand your footprint and champion inclusivity and social responsibility by making products more accessible and affordable. Let me thus assure you of the government's unwavering support for your company's expansion and sustainability plans here in the Philippines, as well as for your just and humanitarian causes that benefit our citizens and communities. Through our coordinated and synergized efforts, this will lead towards the realization of this administration's socio-economic agenda. I have faith that we can actualize the goals of boosting employment, adopting research, development and innovation, and shaping a blue and a green economy. In relation to this, Unilever Philippines has pioneered green programs through its initiatives
such as the Unilever Sustainable Living Plan, the Malasakit for All, and Zero Waste Program. These intend to lessen the environmental carbon footprint, deliver basic goods and services to vulnerable sectors, and address plastic pollution. Moving forward, I enjoin everyone to strive towards building a healthier and more resilient future by devising ecologically sound initiatives that confront our contemporary challenges. And there is proof in this because when we stopped by one of the stations, it was demonstrated to me, they were showing me that there was a new packaging for one of the products. And that packaging will entail the use of 5% less plastic. And immediately, that is, considering the volumes that we are talking about, that is an enormous, that is a big number. And you can see that Unilever is constantly finding new ways pushing the envelope and finding new ways to make their operations more sustainable and more resilient. So when the time comes, I had also the privilege of putting on the VR to look. Pag sinuot mo pala yung VR, nakikita mo yung sa loob ng makina. Ngayon, sa television ko lang nakikita yun eh. Meron na pala dito sa Gentry. We already have this kind of very important technology. And they were telling me that there's a new technology that's going to come online in a couple of years. So that is exactly the kind of attitude that we need for us to continue to push to make all our industries, all our manufacturing facilities better in every way. I'm proud to say that this accomplishment shows that the Philippines is able and ready to welcome and accept investments from various priority sectors around the world. We have undertaken strategic initiatives to further encourage investments by establishing green lanes, supporting ecozones, and operationalizing game-changing policy reforms, such as the amendments to the Public Service Act, Foreign Investment Act, and the Retail Trade Liberalization Act. But our efforts to transform the economy do not end here. We have many more initiatives and even more projects in the pipeline aimed at cementing the Philippines' position as a leader in smart and sustainability-driven manufacturing in Southeast Asia and in the world. So it is my hope that you will continue this journey and transform with us so that together we reap the fruits of prosperity that await us in the years ahead. Once again, congratulations on the establishment on Unilever's new BWPC factory. More power to you at mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you. Ayan, Let. Junior at pinagin na nga na encouraging na nagpa-serialize agad ang investment commitment na ito sa loob lamang ng ilang buwan. Ito niya lahat, Sir Alan. Ayan, teka muna, ayan na. Nakita natin si Governor Remulla, ayan, John Vic, ayan, Governor John Vic Remulla kanina. Kaya lang sabi, amoy asupre daw dun sa Jaltria Sister L. Ayan, abay, dapat ang... Miss Let, andyan ka pa? Yes, Lakay. Oo, Lakay. Amoy mo ba yung... Tapos ito, Lakay. May smog, Lakay. Nasa loob kami ng planta pero sa labas may smog. Kaya require kami na magsuot ng face mask. At pagkatapos dyan sa Jaltria, pumunta ba ang Pangulong Marcos dun sa Taal Volcano? Sisilip ba siya doon? Walang binabanggit Lakay pero pagkatapos kasi nito, mayroon pa siyang isang event. Mamimigay siya ng bigas sa Barangay Santiago dito pa rin sa General Trias. Ayan. Okay, sabi mo kay Presidente na magsuot ng face mask, baka wala naman siyang hika, asma. Ayan. Lakay, mukhang naka-face mask naman sa pagdating dito kanina. Okay. Sige. Okay, maraming salamat, Mr. Ikaw din, magsuot ng balik face sa niya, mask. Lakay at Sister. Doblehin mo ang face mask mo. May asma ka pa naman. Ayan. Nawala na. Dami. Bayan.
Yung may mga asma dyan sa Batangas, ha, Cavite, ha, asma wife, ha. Ayan, ingat-ingat po tayo, ha. At sandali lamang, sandali naman, may flash report na naman tayo. Flash Report. Flash Report! Bago yung flash report mo, Christian Manyo, minumura na ako rito. Pwede ba tapusin ko muna ang aking special na balita? Ayan. At ayon na sa ating bubit, Christian Manyo, abay, bagamat sinisiraan daw itong top official ng DOH para hindi ma-confirm sa Commission on Appointments, umaasa naman siya ng alalay sa mga brads. Ayan. Sa Upsilon Sigma Fraternity. Katulad na lamang ng isang host natin dito sa executive session. Kilala nila yun. Alam naman na Upsilon yan si Secretary Boying Rimulya. Itatago pa ba yan? Ha? Sabagay, available nga yan sa online kapag sinearch mo. Ayan, at bukod dyan, eto malupit na isang brand, ha? Kaya't medyo company itong top official ng DOH. Alam mo kung sino pa ang isang top official na Upsilon yan? Abay, kabrad pala nila ang dating Pangulong Marcos at Ninoy Aquino. Alam mo ba na magbrad si Ninoy Aquino at Ay, oo, alam ko yun. dating Pangulong Marcos? Kasi di ba? Parang Upsilon yan siyan. Sila ay mag-brother. Pero magkalaban sa politika. May brotherhood. At ayon na sa ating bubit, isa pang brad nila. Abay, mabigat ito, ha? Mr. Speaker, ayan, Speaker Ferdinand Martin Romualdez. At ayon na pa sa ating bubit, abay, sabi naman nung kabilang kampo, ha? Okay lang na marami silang brad dun sa na Upsilonians. Kaya lang yung mga kalaban nitong top official, may pinanghawakan silang dapat talaga hindi ma-confirm itong top official. Dahil meron pala siyang conviction na ng graft and corruption at meron ng perpetual disqualification na desisyon ng Sandigan Bayan sa kanya. Oo. Di ba alam to ng presidente? Ba't in-appoint pa siya? Ayan. Paano yan? Ay, di ba bawal yung lakay na mag-hold Kaya ng nga, any position kapag ganyan? Wala pa yung issue ng Land Cruiser dyan. Naku, baka ilalabas yung litrato ng Land Cruiser, ha? Na bulletproof, courtesy of, anong gamot ba yan? At yan ang ating special na balita kung sino itong mga nagbabangga ang opisyal ng Department of Health. Abay, sino ba ang number 1 at saka number 2 dyan? Yun na yun. At sino ba yung Flash Report. Flash Report! Sandali lang, itong flash report muna. Christian Manyo, kaap naglabas ng NOTAM o Notice to Airmen sa mga aeroplanong dumaraan sa Taal Volcano. Christian Gigolo Manyo, please come in. Christian. Lakay at Sister L naglabas nga ng updated na NOTAM o Notice to Airmen ang CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines kaugnay ng aktibidad ng Taal Volcano sa Batangas, kung saan natulot nga ito ng volcanic smog na nararanasan sa malaking bahagi ng Region 4A na umabot na sa Metro Manila. Sa abiso ng CAAP, pinaiiwasan sa mga piloto lakay ang pagdaan ng eroplano sa mismong summit ng Taal Volcano dahil sa posibleng ash and ballistic fragments na makasasama sa eroplano, at pinagbabawalan din ang eroplano na lumipad ng mas mababa sa 10 feet mula dyan sa Taal Volcano dahil sa posibleng panganib na idulot ito sa mga eroplano. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Standby, Nicole Lopez. Saan nangutang si Dennis ng $3.9 billion? Ha? Standby, Val Gonzales. Naku, mainit na raw ang paligid ng Taal Volcano. Ha? Hala, ramdam ang init. Aba, delikado yan. Standby, Val Gonzales. Oras, Sister L. It's 9:52.
TGIF, dapat chill-chill lang tayo. Kaya lang mga balita natin, Sister L. Balita natin lakay, hindi pang TGIF. Yung balita natin pang Monday pa lang. Happy birthday, Kuya Edgardo Ladores. Binabati ng kanyang dating girlfriend, Ma'am Archie. Ayan. Alam mo tayo dyan. Kawala na statement ng Malacanang sa pagunitan ng 51st anniversary ng martial law. Kinwestiyon. Sino? Aris number 12 man ng Milky Rigunan. Please come in, Milky. Lakay at Sister L, kwenestyon ni Congressman Edsel Lagman kung bakit walang statement ang Malacanang sa pagunita kahapon na ika-51 taon na deklarasyon ng martial law noong 1972. Ginawa ni Lagman ang pagkwestiyon sa plenary deliberation ng 2024 budget ng Presidential Communications Office o PCOO. Ayon kay Lagman, nakapagtataka na walang statement ang palasyo sa mahalagang bahagi ng ating kasaysayan nang ideklara ang batas militar 51 taon na ang nakalilipas. Sagot naman ni Congresswoman Stella Kimbo, sponsor ng budget ng PCOO, walang direktiba ang palasyo na maglabas ng statement. Samantala, pinagtanggol din ni Kimbo ang umunoy napakaraming na italaga na undersecretary at assistant secretaries maging direktor ng PCOO. Paliwanag ni Kimbo, hindi lamang kasi Office of the President, kundi buong executive branch ang tinutulungan ng PCOO sa information dissemination. Sa ngayon, 5 ang undersecretary at 12 ang assistant secretary ng PCOO. Umaabot naman sa 1.7 billion pesos ang panukalang budget ng PCOO sa 2024. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. O naman na Congressman Edsel Lagman, kailan po ba i-memorize yan? Alangan banata ng presidente ang kanyang tatay, di ba? Your business is our business. Oy, teka muna, Natawa naman ako sa'yo lang. Pa kayong tatay niya. Siyempre. Daming human rights violation. Parang siyempre hindi naman tayo magpapaka-ipokrita. Baka sabihin na baka in-explain ni Congressman Edsel Lagman dahil sa martial law, naisalba ang Pilipinas sa pagbagsak sa mga komunista. Oy, congratulations muna sa mga taga-MMDA, ha? Oy, Chairman Armando Artes, ha? Kayo ba nagpagawa o kaya DPWH? Secretary Bonoan o kasi Mayor Lani, ha? Dahil ang Ayala Tunnel, Sister L, na binansagan na darkest tunnel in the world. Super liwanag na ngayon. Naalala ko lang, kaya nasiraan kami dyan sa area na yan. Nakatakot dyan. Lakay, ang dilim na, ang init pa. Ay, sinabi, umausok pa. Ayan. Yung feeling mo, katapusan ko na ba? Ba't dyan pa kayo nasiraan? Ayan. At congratulations muna kay Kuya Colonel Leo Pamitan ng Negros Occidental, Outstanding Police Provincial Director, at kay Kuya Colonel Noel Alinio, Outstanding PNP City Director naman dyan sa Bacolod. Wow. Congratulations mula sa Drew Team at kay Kuya Barney Hosana. Your business is our business. At happy anniversary sa mga taga-Upsilon. Ayan. Anniversary nila? Ayan. Pero hindi Upsilon Sigma Pi. Ayan. Tau Alpha Lambda Upsilon Fraternity Beta Chapter. Mula kay Kuyang Kiko Cruz at June Katiis at Sister Cecil Santiago. Your business is our business. Ay, itong dito telecommunity ni Dennis Uy. Boy pa ba andito? Di ba doon na nawala yan? Nakaselyo lang naman siya lakay ng $3.9 billion. Wow. Oo. Bubuhayin ang dito? Ito ay loan para sa network expansion. Wow. May pa-network expansion. Alamin natin ang buong detalye mula kay RH17, Nicole Lopez. Nicole. Matagumpay na nakaselyo ang dito telecommunity ng Davao-based businessman na si Dennis Uy ng 3.7 bilyong dolyar o aabot sa higit 222 milyong pisong loan upang ipambayad sa iba pang utang at palawakin pa ang network ng dito. Sa pahayag ni Uy sa Philippine Stock Exchange, layon din ng bago niyang loan ay mapaganda ang serbisyo ng dito telco. Ang halos 4 na bilyong dolyar na loan ay isang 15 taong long-term na financing facility na ipambabayad sa mga kontraktor at pagpondo sa mga proyekto ni Uy.
Sa katunayan, makasaysayan sa aspeto ng corporate financing ang loan facility na may isa sa mga long-term debt transactions na naisagawa at kinabibilangan ng consortium ng mga multinational bank. Ayon kay Dito President Ernesto Alberto, gagamitin din ang loan facility upang ipambayad sa short-term bridge loan facilities na aabot sa 1.3 bilyong dolyar. Kasabay din anya nito ang pagpapaganda ng user experience at palakasin ang 5G maging ang pag-aalok ng Dito Telco ng mobile postpaid products. Matatandaan na noong Agosto, idinisclose ng Dito Telecom na ibinenta ni Uy ang 13.5% ng shares ng telco player sa hindi niya pinangalan ng third-party subscribers. Sa pagtatapos naman ng ikalawang kwarter ng 2023, nabawasan din ang net loss ng Dito Telco ng 1.1 bilyong piso mula sa 4.63 bilyong piso na naitala nito noong isang taon. Samantala, humina pa ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 85 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Business is our business. Salamat Miss Nicole Lopez at happy birthday muna kay Mayor Benjamin Abalos Senior Hamburger. Aba, birthday niya ngayon. Ng Mandaluyong mula kay DILG Secretary Bernhard Abalos the Junior at kay Vice Mayor Menchi Abalos at Jimmy Isidro at Romel Fuertes. Happy birthday, Mayor Chairman Ben Abalos, sir. Happy birthday po. Alam ba tayong hamburger dyan? Flash Report. Flash Flash Report, Sister L. Pasok Ano yan? sa mga panghapong klase dyan sa Mandaluyong, lahat ng antas po, public and private, suspendido na. Ayan. Sa Metro Manila po, mahabigan, bukod dun sa Cavite at Batangas, ang nagsuspenda po ng klase sa Las Piñas, sa Parañaque, Muntinlupa, meron na ba? Ayan. Sa Pasay ba? Meron na. Pasay, ayan, San Juan, ayan, Mandaluyong. Ang wala pa announcement yung mag-BFF, ayan, Mayor Lani at Mayor Abi, ha? Ayan, na napapagitnaan ng Muntinlupa at San Juan at Pasay at ano pa ba, ha? Ang Ayan. Pasig Lakay wala pa rin, ano? Oo nga pala. Wala rin Pasig. Tahimik yung mayor dyan sa Pasig. Ano? Palibhasa, hindi pa nagkaka-girlfriend. Lakay naman! Ano ba? Bakit bigla kami segment? Good morning, Dr. Bengli. Kumasa si Mayor Bico, ha? Well, Medina, mahina yung bata mo, pare ko, ha? Kailangan tulong ayan. Okay naman. Hindi na nagmana sa kay Bossing. Ay, sana magmana sa tata. At thank God it's Friday. Chill-chill lang at ingat po tayo mahabigyan sa smog, VAG, BOG, volcanic smog. Ingat po tayo. Magsuot tayo ng face mask, ha? Abo po dito sa Metro Manila na yan, ha? Ayan, baka di nyo lang napapansin, ha? Pero pagka nasa Skyway po kayo mahabigyan, nakita yung smog sa paligid po mahabigyan halos buong Metro Manila na rin. Kasi kaya siguro lang kayo, importante na mag-face mask kasi kahit hindi natin naaamoy, hindi na, malay natin nag-exist na pala yan sa atmosphere. Meron, di lang natin napansin yan, pero pagka nasa itaas ka, Skyway, kita mo sa baba, Sister L. Ako po si Deo Makalma. Sister L po, Elaine Apit, stay safe and God bless po. Standby, Vala Gonzalez muna sa Taal Volcano. Susunod na. DJ sa presyon tulong Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye.